Naku, bumaliktad. Nakaalyado ni BBM Palacio nagulantang Amy Marcos Villar Duterte bagong partido. Bagong partido. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong article na publish sa Daily Tribune. Ayun. Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Title is Alyansa Showing Cracks. Ay, showing cracks. Ibig sabihin, showing cracks, nagkakrak. Butas na. May butas na. So kung barko pa ito, may butas na. ako, pag hindi mo maagapan yung Lulubog. butas sa barko, lulubog yan. Ayun. Parang Okay. sinasabi dito, no, parang dati is napakagandang barko ng Alyansa. No? Ngayon parang tumama sa iceberg, nagkaroon ng butas. At dapat mong matapalan dahil kapag hindi mo natapalan, magmamalatay tanik ang dating at lulubog. Parang ganun. So dito sa article, sinasabi dito na the ruling coalition, yung alyansa para sa bagong Pilipinas led by President Marcos Jr. is facing its biggest crisis yet. Nagsimula ang alyansa napakalakas. Kaya nga nung kick-off rally nila sa Hindi ko tutusin talaga, no? Malakas yung line-up nila. Okay talaga. Kaso nga lang, yung mga dating ano yan yung mga dating senador. No, parang magre-electionist sila. No, malakas dahil kilala. Yun yung sinasabi kong malakas, ha. Hindi ko sinasabing malakas sila as in yung talagang yan yung may mga nagagawa, yan yung may mga ano. Kasi nga may mga kilala diyan. No? Lalong-lalo na may mga dati ring senador diyan. Kaya malakas talaga, nakilala kasi. Madali silang ma-recognize. Hindi katulad syempre sa PDP na mga bago at sa iba pa, mga bago. Pero kumbaga, ang nagdadala sa PDP syempre Duterte yan . Kumbaga, pinagkakatiwalaan ng mga tao ang Duterte, yung mga supporter ng Duterte. Pinagkakatiwalaan ng mga Duterte. Kaya kumbaga, nagre-rely yung mga tao na sumusuporta sa Duterte doon sa mga Duterte. Kaya syempre, nandoon yung simpatsya sa PDP. Kaya nakikita kaya doon na nakikita na, eto, pwede nating iboto to kasi syempre hawak ni Tatay Digong yan. Pero syempre doon sa PDP, meron din namang mga kilala na tumatakbo. No? Isa na dyan si Senator Bongo, isa na dyan si Senator Bato de la Rosa, at syempre si Kong Marcoleta, sila Vic Rodriguez, si Philip Salvador, kilalang artista. Kumbaga, may mga kilala ding tao. No? Pero yung iba syempre, ini-endorso yung mga nandoon na medyo bago pa lang na lumalabas, kaya ini-endorso sila ng mga Duterte para sila'y makilala. Kaya syempre, kaya nakilala ang PDP syempre sa mga Duterte. No? Bukod doon, kita nyo yung iba, hindi na napapansin. Dahil nga sinasabi ko nga, hindi sila masyadong heard yung ibang mga partido na tumatakbo. Parang ang nangyayari lang ngayon is labanan lang ng dalawang partido. Alyansa at PDP laban lang ang nangyayari ngayon. Dalawa lang sila. Hindi na nadidinig yung iba, parang naging saling pusa na lang. 'Di ba? Pag ipinagmalaki ng Pangulong Marcos na pinakamagagaling daw yung kandidato nila. Samantalang sa kabila, pinutusan lang bumili ng suka, nagkandidato na. Ito sa bumili ng suka. Ayun, si Pastor Kibuloy pa pala. Isa din sa kilala dyan sa PDP laban. Ganon sila ka-confident nung una. Nga sinasabi pa ng Pangulo na ang goal nila is 12-0. Okay, so ngayon, Parang yung pagkakasabi doon sa 12-0, yung nga yung sinasabi ng mga kababayan natin, parang napakapatag na patag naman ni PBBM na nagsalita siya ng 12-0.
Di ba? Parang ganoon. Bakit nasabi yun? Syempre, parang ano na lang siguro, para sa akin, pampalakas na lang din ng fighting spirit kahit papaano. Parang ganyan. Ang araw na lang, I think, 19 o 18 days na lang, eleksyon na. Kaya ba Malapit ng na. alyansa maka 12-0? Nananaginip sila. Ay, hindi na siya 12-0 kasi dalawa na yung nawala. Si Camille Villar tsaka si Amy Marcos. Bali 10 na lang. No, 10 na lang sila, 10 na lang 'yan. Oh, depende kung papalitan sila. Sa tingin niyo ba papalitan sila para maging mabuulin 12? At may nababalitaan tayo ngayon na parang ano ba, totoo ba yung balita ngayon, mga katunay, na parang si Senator Amy at saka si Camille Villar ay ipapasok sa PDP para maging kompleto na ng 12? Ayun yung nababalitaan natin sa mga chismis-chismis sa tabi-tabi, sa mga sagigilid natin, na isasama na rin para maisaradong 12 yung PDP laban. No, parang ang nangyari ngayon, nabaliktad ang sitwasyon 'Di ba? Kasi nga alam natin, mga kilala yung nasa alyansa, kilalang tao, pero talagang ang nadidinig natin ngayon, PDP laban yung mas popular ngayon 'Di ba? Lalong-lalo na napasok na si Camille Villar tsaka si Senator Amy, lalong namayagpag yung pangalan ng PDP laban. Ng gising kung fair, honest election, never na magkakaroon sila ng 12-0. Kasi nga, ito na, may nabutas na, nag-crack na ang kanilang alyansa. So itong crack na ito nagsimula after nilang... Pero ako masasabi ko, mga katunay, si Tito Sen, yan, si Tito Soto, love ko yan, di ba? Siyempre ako gusto ko talaga yan, TVJ, sa alyansa. Talagang gustong-gusto ko yan si Tito Sen. Kaya nga sinasabi ko minsan ni Tito Sen, bakit naman dyan? Sana nag-independent ka na lang. Kayang-kaya naman ni Tito Sen kung tutuusin kaya talaga ni Tito Soto. Siyempre, Tito Sen pa rin yan. Para sa akin Kasi siyempre, isa naman ako talaga sa nakipaglaban para sa Tito Vic and Joey noon sa pangalan ng Itbulaga. Nilabanan natin yung mga tao na gustong tanggalin sa kanila yung pangalan ng Itbulaga noon. 'Di ba? Para sa akin sana, Tito Sen, ako naman, bakit naman ganyan? No? Yun ang nagiging tanong kahit makita ko si Tito Sen, bakit naman hindi ka nalang nag-independent? Kilala ka naman. Hindi ko tutusin kasi kilala naman si Tito Sen talaga. No? Hindi na niya kailangan ng mga ganyan-ganyan. Aristuhin at kidnapin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung tumatatak. Yan na ang mitsa ng lahat. So, nangyari na yon, okay? Doon lumala Doon lumala yung problema nila Nung si Tatay Digong hindi pa dinadala sa ICC, okay pa. Walang problema. Kahit papaano, nakikita natin yung lakas ng alyansa, talagang politika sa politika lang talaga, PDP versus alyansa, ganun lang talaga nagiging laban. Pero simula nung nanghimasok na yung ICC, simula na si PRRD ay nadala sa ICC, ay nako, doon na medyo naging hindi maganda yung naging feedback sa alyansa. Kumbaga, malaki din yung naging epekto sa kanila nung nangyari kay PRRD. Diba? Kahit pa paano malaki din yung naging epekto. Kaya para sa akin, parang wrong timing yung nangyari na yun. Unang umalma, ang kapatid mismo ng Pangulo, Senator Amy Marcos. Kahit nung una, maraming negative sa gagawin ni Senator Amy yung Senate investigation. Bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations, tinuloy pa rin niya. So, ngayon, nakatatlong hearing na, maraming pasabog. So, na napag-alaman ng taong bayan na hindi nasunod ang due process sa pag-aresto, pagdala kay PRRD sa Netherlands, sa ICC. So, nang dahil doon, nag-decide na ang super ate, Manang Amy, humiwalay na. At hindi inaasahan ng lahat, paghiwalay ni Senator Amy sa alyansa, bigla siyang inendorso ni BP Sara.
Talagang marami talagang nagulat doon. Kasi nga alam natin, 'di ba? Parang nagsalita na si VP Sara na, susuportahan mo ba ang mga Marcos ganito? Parang never again. Ganun ang sinabi ni VP Sara, pero nagulantang tayo lahat dahil bigla niyang inendorso si Senator Amy. No? Biglang ganun. No? Pero parang pinakita na rin siguro na dahil sige magkaibigan tayo, pero parang ang ano dito ni VP Sara, mas maganda talaga na mas marami kang kakampi kaysa mag-ipon ka ng kalaban. Hindi, totoo yan. 'Di ba? Kung nakikita niya naman, sige, pumapabor ka sa akin, pumapabor ka, pinagtatanggol mo kami, nandito ka sa tabi namin, sige, halika dito. Parang ganun yung nangyari. Kasi parang kung mangyayari ganito na, pinagtatanggol mo kami, pinaglalaban mo kami, kaso, magsasalita pa rin ako sa inang hindi maganda. Parang, 'di ba, kahit anong effort ang ginagawa nun, parang inaano mo, kung pabor naman sa iyo yung effort na ginagawa ng tao, tapos bigla mo pa pang gaganunin pa siya, di parang nagdadagdag ka ng kalaban. Ngayon, parang parang ang nangyayari dito is, ganyan ginagawa mo, idagdag kita sa aking kakampi. Di ba, lalong-lalo na, si VP Sara is nandito sa impeachment. Di ba? Alam naman natin kasi kahit papaano is malaki pa din ang maitutulong ni Senator Amy. Kaya ang nagiging tanong lang dyan kay Senator Amy ng mga kababayan natin na iba na medyo nagdadalawang isip sa kanya is kapag ito ba si Senator Amy ay manalo bilang senador uli. No, halimbawa makalusot yan, manalo siya, hindi pa rin kaya siya magbago. Yun yung itinatanong ng mga kababayan natin sa kanila tuloy. Yun yung mga itinatanong ng mga kababayan natin sa kanya, na kapag ganun ba ang naging sitwasyon at manalo siya, hindi siya magbabago. Kasi alam na nga natin, ang mga tao ngayon, no, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa Duterte, ay nagkaroon na ng trauma sa mga nangyari. 'Di ba? Kaya nga na sabi yung mga salitang budol, mga ganun, parang ayaw na nilang mangyari uli. Team ads campaign. Ano na yan? Inday Sara trust Amy Marcos. So yun na, nagiging viral yung itim. Sinabayan pa yan ng picture ni VP Sara with ex-Senator Manny Villar and Camille Villar na nakaganyan. Biglang lumabas pa yan, di ba? Si Camille Villar. Kumbaga, kung alam naman natin na magkaibigan ng mga Duterte at Villar, bakit pa kasi, di ba? Tapos ganun din pala, aalis din pala doon sa alyansa, lilipat din. Sana nung unang pa lang sana, di ba? Doon na lang nilagay sa PDP kung sakasakali. Di ba? Total, sa mga Duterte naman ng mga kaibigan ng mga magulang niya, dapat ganun na lang. Anong ibig sabihin nun? It's an endorsement. Although tahimik pa lang. Tahimik si Camille Villar. Tahimik lang siya eh. Kailan? The fact na nagpalitrato silang tatlo. Manny Villar, Camille Villar, and VP Inday Sara nakaganyan. It speaks volumes. Picture speaks 1,000 words. Kumbaga yung litrato na yan, hindi na kailangan nilang magsalita. Kumbaga diyan pa lang nakikita na ang tunay na patunay. Di ba? Na kung sino talaga, kung kanino talaga sila. Kung kanino ang dedikasyon nila, parang ganun. So, dalawa na. Kaya nga 10 na lang sila. Senator Pia Cayetano. Ito alam naman natin, kapatid ni Senator Cayetano rin, ni Alan Cayetano, si Pia Cayetano. No? Siyempre iniisip nga, sinasabi nga ng iba, kapatid ni Cayetano yan, kumbaga hindi mag-iiwanan yan. Maaaring baka mamaya isa rin yan sa umalis. Yun yung sinasabi ng iba. Diba? Pero sinasabi ko nga, magkaiba ang sinasabi ko nga, hindi pareho ang prinsipyo ng magkapatid, hindi pareho ang magpaniniwala niyan. Magkaiba yan. Depende na lang talaga kung iisa lang ang kanilang sinusuportahan at nasa puso nila. No, maaaring umalis siya dyan o maaaring hindi siya umalis. Ganun yan. Pero sa tingin ko parang, alam nyo, mga katunay, dyan na sa siguro kasi kung talagang plano niya talaga na ganyan, dapat lalong-lalo na malapit na eleksyon 'di ba? Dapat
umalis na siya dyan. Kaso syempre nakita na naman natin na nandiyadyaan pa rin siya at naka-stay pa rin. No? So, yun na yun. Na member ng Nationalista Party na sumama sa alyansa. Tahimik si Senator Pia Oo, Cayetano. pero tahimik si Pia Cayetano ay hindi siya nagsasalita. Noong, kailan ba yun? March 15 na rally ng alyansa sa Tacloban City, very obvious o kitang-kita, absent itong tatlo. Absent si Amy. Inong March 15, hindi pa humiwalay si Amy. Wala pang formal announcement. Kaya lang, hindi nagpakita si Senator Amy, hindi nagpakita si Camille Villar, hindi nagpakita si Senator Pia Cayetano sa Tacloban rally noong March 15. Aba, tatlo silang wala. Huh? Anong ibig sabihin noon? Tapos up to now, hindi nagsasalita si Senator Pia Cayetano. So lalong naging question mark. Kasi talagang nagkakahetot-hetot ang nangyari simula nung ginawa kay PRR dito nung dinala sa ICC. Kaya nga sinasabi ko napaka-wrong timing talaga nung nangyari. Hindi yun magandang pagkakataon. Yun na. 'Di ba? Talagang nagkaganito simula nung nangyari kay PRRD yun. Pero siguro pag hindi nangyari yun, wala namang problema. 'Di ba? Hindi na dumagdag sa stress yung ganun. Kaso parang sila din kasi nagbigay ng stress sa sarili nila. Bakit siningit pa nila yung pagdala kay PRRD sa ICC? 'Di ba? Kaya tuloy yan ang nagiging epekto. Ang nagsasalita ang kapatid ni Senator Pia na si Senator Alan Peter Cayetano na very vocal, very active sa Senate investigation na ginigit niya, hindi nyo sinunod ang batas sa pag-aresto kay PRRD. Alam naman natin si Peter Cayetano talaga is kaibigan ng mga Duterte yan. 'Di ba? Kaibigan talaga yan. Kaya nga sinasabi nung iba sa ginagawa ni Peter Cayetano ngayon, ni Alan Cayetano ngayon, nakakalimutan nila yung sa pangakong 10K. Di ba? Parang kinakalimutan na namin dahil sa ginagawa mo, parang ganyan, di ba? Sabi ni Cayetano siguro, aba, ito pala maganda strategy, no? Nakakalimutan yung 10K natin. So anong ibig sabihin nito? Nako, ito na po yung sinasabi dito sa isinasummarize ko na lang ang article ng Daily Tribune na may butas na. Okay. Mula nung inaresto at kinidnap nila si PRRD, wala nang major rally ng alyansa sa Mindanao. The last time na nag-rally sila was on February 15. Pero ipinakita nun di ba, yung rally dapat ng alyansa. Ewan ko totoo yung video yan, pero makakatunay kayo na lang po ang comment kung totoo yun o hindi. Yung mag-rally dapat sila pero yung mga tao parang nagpuntahan doon. No, pero hindi pa sila dumarating ata. Sila yung alyansa. Ang mga sinisigaw, BBM? Ang mga sinisigaw, Duterte, may mga sumisigaw na ganun. Paki-comment makakatunay kung saan lugar yon, kung totoo ba yon. Ayan. Dito kasi nagtatanong tayo para masigurado natin 2025 doon sa Carmen, Davao del Norte. After that, wala na. Nag-schedule sila April 2, April 5, April 6, kinancel. Naku, mahalaga yung Mindanao. Kasi kung tutuusin, isa yung Mindanao sa malaking lugar din at kailangan ng mga boto. 'Di ba? Mas maraming dyan. 'Di ba? Sila lang nakakalam. Kung hindi ka magiging aktibo dyan sa Mindanao, naku, medyo tatagilid ka dyan. At naramdaman nila siguro ang pulso ng taong bayan sa Mindanao. Napakaraming galit ng Mindanaoans sa ginawa nila kay PRRD. Yun lang. Laki talaga na naging epekto nun Itong latest survey ng Pulse Asia, grabe. Hindi ka paniwala, but ito man ang lumabas ng survey. Ang trust rating ni PBBM sa Mindanao is only 4%. Ay, naku, laki ng binaba.
Grabe, Samantalang si 4%. VP Sara is 97%. Nako, halos inakupuhan ni BP Sara. Grabe, talagang pinaramdam ng Mindanao. Alam naman natin talaga. Diyan sa Mindanao, lalong-lalo na nung panahon na ang Marawi talagang sinakop ng ano nun. Talagang isa si PRRD talaga sa lumutas ng problema na yun. 'Di ba mga katunay? Oh. Anong ibig sabihin nun? The Parang people doon pa lang, parang pinaparamdam na ng mga kababayan natin sa Mindanao talaga na ano talagang hindi nila gusto yung nangyari. Yeah. of Mindanao has spoken. Kaya, Hirap kasi iniiwasan dyan, minsan kahit sabihin mo na malakas ka sa Luzon, pagdating pa rin sa Mindanao, malaki pa rin ano yan, malaking lugar din yan eh. 'Di ba? Maraming tao dyan eh. Importante ding makakuha yung lugar na yan eh. na ng Kasama din doon yung Visayas. Sa Visayas, medyo pwede silang maghati. No? Pero, yung dalawang lugar na yan, malaki. Luzon. Ay, tama. Luzon, Visayas, Mindanao. alyansa na mag-rally sa Mindanao. So, ano ang inaasahan natin? Sabi ng sabi ng article ng Daily Tribune sa info, Dapat pala PBBM bumili din Alyansa ako ng now jockey. faces an uphill battle, Ayun. not just for victory, but for its survival. 12-0, nananaginip kayo ng gising. Sa Parang May medyo 12, malayo. mararamdaman nyo ang puwersa ng taong Yan. bayan. Kaya ako excited ako sa May 12. Duterte plus 2, yun ang magpapanalo sa mga kakampi ng mga Duterte. Alyansa, palubog na. Kung palubog na ang inyong barko, anong gagawin nyo? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.